Hello mga Lodi, mga idol, kumusta kayong lahat? Ah, Siya nga pala, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa kalinisan ng ating backyard mga idol. Ipapakita ko lang sa inyo mga idol yung aking simpleng basic na tips para hindi po magkasakit yung ating mga alagang broiler chicken mga idol, kasi ngayon sa social media may nakikitang sakit ng manok, yung chicken pox na tinatawag. Para maiwasan po natin yun mga idol, dapat laging malinis yung ating paligid ng ating mga kulungan ng ating broiler chicken. Pangalawa, lagi po tayong magpapausok mga idol, kahit mga idol, sa mga perimeter lang ng ating kulungan ng ating broiler chicken mga idol. Kasi number one yung lamok. Yung mga lamok mga idol, pag nakagat po yung ating mga alagang mga manok, magkakasakit po yan. Magkakaroon po yan ng mga kati-kati sa kanilang yan po yung sani ng magkaka chicken pox sila. Kaya para maiwasan, lagi po malinis dapat ang ating mga kulungan, lalo po yung mga ipot ng ating alagang manok, yung mga nai-stack na ipot, dapat wala po yan at hindi po nila naamoy. Ipapakita ko sa inyo mga simpleng tips lang na ginagawa ko, Lods, para may aral po at sana po ay katulong po ito mga idol. Thank you po. Tara, samahan niyo ako mga Lods. Hello mga idol, ito na pala yung aking simpleng backyard, mga kulungan ko po ng aking broiler chicken. Ayan mga idol, malinis po rati yan mga idol. Bali sa umaga, yung sa dumi po nila, binubudburan ko po yan ng kusot. And then pagdating ng hapon, binubudburan ko po ulit yan para wala pong langaw at saka hindi po mangangamoy yung dumi ng manok. Every 3 days or 4 days, tinatanggal ko po yung dumi ng manok dyan. Hinahakot ko po sa taas, doon po sa taas pinapatuyo po natin yan mga idol para panglagay sa halaman. Yan mga lods, nakikita nyo po yung mga dumi ng manok ngayon kasi tanghali po tayo nagbi-video mga idol, kaya meron pong mga umiibabaw na dumi. Sa hapon po nilagyan ko po yan ng ng pusot para matakpan po siya. Bali 3 days bago ko siya tanggalin, doon po nagkakaroon ng mga maliliit na uod, kaya bago siya maging langaw, tatanggalin ko na po siya. Tapos dadalhin po sa taas, ibibilad. Yun na po yung pang recycle sa lupa. Ayan mga idol, kung nakikita nyo yung ating broiler chicken, init na init sila. Pero may electric pan po tayo dyan mga idol. Ayan po. Ayan, isa nga lang po, pero bibili pa ako ng isa para timbang dito sa kabila ilalagay. Bali pang dispose na po yung ating broiler chicken mga idol. Kaya minomonitor ko po yung kanilang kalagayan para hindi po sila ma-stroke. Parati pong may tubig para hindi po sila gagaan. Ayan mga idol, yung kalinisan po natin sa ating paligid, yan po yung ginagawa ko mga idol. Laging nagwawalis, malinis parati. Ayan, maliit lang po yung ating backyard mga idol, pero nagkakasya po dyan ng 320 pieces na broiler chicken mga idol. Kasi by batch yan mga idol, tuwing 2 linggo akong nagdi-dispose ng broiler chicken. Ayan mga lods, maliit lang po yan mga idol, pero nakakapag palaki po tayo ng almost 2 kilos po dyan mga idol, sa loob lamang ng 35 or 36 days. Ayan mga idol, ayan po yung aking
Kunting tips sa paglilinis sa ating mga alagang boiler chicken para wala pong reklamo yung ating paligid at yung mga kapitbahay po natin hindi magreklamo. Tsaka para hindi po magkasakit yung ating boiler chicken mga idol, kasi meron pong sakit ngayon na kumakalat ng mga manok. Bali may sakit po ngayon na tinatawag nilang chicken pox, dahil po yun sa mga lamok mga idol. Tsaka dumi ang paligid, madumi. Yan yung ating mga alaga mga idol. Yan sila. Yan. Yan mga idol, oh. Tinatanggal ko po yan tuwing 3 days para hindi po magkaroon ng uod. Bago magkaroon ng uod na marami, tinatanggal ko na po sila. Tinatanggal ko na po yung dumi. Tapos para hindi din po mangangamoy. Pero the best po itong kusot or ipa ng pangtabon araw-araw, umaga't hapon. Bago tanggalin mga 3 days. Ayos mga idol. Hindi nangangamoy. Nasa lang po ito mga idol, yung backyard ko nasa harapan lang po ng bahayan. Ayan po yung bahay ko. Ayan. Pero hindi po nangangamoy yan mga idol. Almost may amoy siya pero hindi grabe na talagang mabaho. Natural lang po na may amoy siya na konti. Ay ipot po ng manok yan, pero hindi po ganun ka idol. Kasi may mga anak din po akong maamoy po nila, masama din po sa kalusugan. Pero naalagaan ko po itong aking backyard para mga manok ko na ipang dispose maayos, malinis, tsaka pag kinain masustansya. Di ba mga idol? Kunting tips lang po ito mga idol, sana makatulong. Tapos dito po pala ako nagsusunog tuwing hapon. Yan mga idol, dito ko iniipon yung mga karton or ibang para mausukan. Magpapausok po ako dito. Pinapausukan ko po yan mga idol para wala pong lamok. Pagdating po ng hapon, bago mag alas 6, papausok na po ako niyan. Kaya ingat-ingat po tayo mga ka-backyard, mga kamanok. Lagi po kayong mag-ingat sa pag-aalaga para hindi po masayang at malugi kayo. And God bless po. Paki-follow and share and more subscribe po sa aking YouTube channel.